1. So, everything no nga kapag stay na ako sa hospital, daghan kayog ka ng mga gusto ipa-share si Lord sa atua. And in fact, kanang kung ako lang buton sa, no, gusto lang sa ako magpuyo sa kwarto pero ginapropel man ko nga mo share. Romans 1 verse 1, yang gingon diya, Paul, a bond servant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. So take note, ang tawag ni Paul sa iyang sarili is bond servant. Dili di ay kamusugot nga servant lang ka sa Ginoo, kundili bond servant. Sa may pasabot sa bond servant. For example, kinsa may mga naay ginahulog-hulugan diri nga motor or kinsay mga naay motor dinhi. Tama, no? 'Di ba kung ginabayaran nimo ang motor nimo, anytime pwede nimo gamiton. Bond servant nimo imong motor ngano man wa man gareklamo imong motor. Kay ngano man nabayaran man na. Same kita. Gibayaran ta og high nga price, dili ka dapat mo reklamo sa tuang Ginoo. Kung na siya isugo sa imo na siya isugo sa tuwa, dili dapat ta mo reklamo. Personally, pag-abot na ako dito sa hospital, nag-pray jud ko kay Lord, no, kay gipa-reflect ni Lord sa kuwa ba nga murag dili ko yung una ka on fire ba nga every time na ako'y mataparan, na ako'y masharean. So, kining tapad na ako, 88 years old, the same time na siya anak gabantay, approachable man sila, pero naipagka-stricta ba? There's something aning babae. Kay di ay 20 years siya sa US ba? Siyempre pa ang kwan dito, ang upbringing dito. So nag heads up na siya sa kuwaba nga kato daw previous murag nag-away daw sila tungod sa kabugnaw sa aircon. Unya karon bitaw no ana pug ko kay dili jud maigo diri sa side. Init jud siya maski taas kayo ang kwan, taas kayo ang murag tugnaw na kayo ang kwarto, pero dito sa akong side init. So considering my situation, gadya sa akong body, sa akong fracture, init jud akong lawas. So pwede man ani mo ibalhin imong ulo diya sa uluhan mo nga ba kanang balhin daw na ako sa uluhan. Murag na something sa iya kanang kwan. Pero nag-remind si Lord sa kuwa ba nga ang akong heart is dili ingon nato ka on fire to share the gospel ba. Nangay kog pasaylo sa Ginoo, Lord. Sorry kayo no murag dili lagi ngunana ka on fire akong heart mo share og gospel. So, in short, no, nangay kog pasaylo, sorry ko kay actually, tanan nga nga itabo sa reflection, unsay gusto ipahimo ni Lord, unsay mga dapat pa nako nga improve na sa akong sarili. So kato, no, to cut the long story short, no, naging close mi ato nila nga family to the extent nga gusto gusto na mo visit sa ilang resort, kay naade sila resort sa Santa Maria. Gwapo ang ilang resort, gipakita sa iyang anak, no, tagang isda. So naga-hope, naga-expect siya sa mga nga musuri dito ba or sa tuwa. So in short, no, naka-receive sila and grabe kayo ang Holy Spirit kung maminaw ra jud ka sa Holy Spirit, no. Akato nga time 11 o'clock sa gabi until 3 PM yata to, basta di ko katulog. Grabe ka ang pain, grabe ang pain. Sige ako pray, Lord, anak ko help me, anak ko. Kay di ay nanay plano ang Ginoo ba nga ipasharean ko kadlawon kay mata man ng tigulang og kadlawon. Mato na in short na share na ako. Karon to cut the long story short, nihawa na sila. Nauna sila gawa. Namay ni Puli. Pag Puli ato, wala tay kauban. Anami kay 4 o'clock, kung mulagpas og 4 o'clock, duha man mi sa room, mulagpas og 4 o'clock, murag malabo na nga napay bagong pasyente kay ang murag ang kuan nila dito, di ba, interview nila is mga kutob lang 4. Tingala mi ni dulang nurse, no, na daw mo sulod alas 11 na sa gabi.
Kuya, ano yun? May asa din, nagikan nga, alas 11 pa na sa gabi. Ano ba? Di pagsulod niya dito, pagka morning, pero pagsulod pa lang niya, nag-pray na ako, apply ko sa blood ni Jesus, Lord, I pray nga. Kaya nag-declare man po itong nauna, nga na-bless din sila, and ang musunod daw is ma-bless gihapon, ana ba? So pag abot ato niya, pagkabuntag, syempre mag-establish ko rapport, hello, kuya, sa din na itabo sa imo, gi-snub ko. Nya operahanan ako pagkabuntag. Sige na kog pasaylo, Lord. Ako yung gipasaylo ning. Tapos kaduha na po niya si Kwato gatanaw sa kuha. Dili jud ko niya to bagon. Maldito jud. Dito mo. Naku, sa kay go through ani. Offended ba ni siya? Kana ko ba? Di, murag, kato, check po sa kong heart kung mo giveaway ba ko sa iya ba? Ay kanang, parang bahala ka kung di ko nimo tagdon murag nga nang ang kwan ba kung ako ang pride ako ang pairalon niya operahan na naman ko alas 10 buntag maupad dito ako nasa gupa ba to sige ko Lord ako jud siyang gi-bless ako sige pasaylo kung sa may go through ana Lord ano ko pasabta jud ko ana niya no to nagbilin sa na ako siya nagpa-opera sa ko no and to cut the long story short no sunod-sunod kada nay mo pray sa kuha nay magbisit sa kuha ipa-appeal man ako siya pray pwede nimo i-appeal po ni akong silingan tapos mumata siya ma-appeal mo siya prayer tapos niabot man na si Pastor din na sad no tol paki-pray nga itong katabi ko rin ano ako ba kuya ano siya I'm from gikan di po to siya Singapore for 20 years engineer siya. Nya wala siya asawa, wala na naga-care sa iya sa balay. Oh, wala murag kwan ba, hurt no sa baba. Wala na nagbantay sila, wala asawa. So 61 years old, 62 years old na siya. Nag good for good na siya din And kato pa jud ang iyang na kwan na go through. Then kabalo ba mo? Grabe no. Na best friend ra gyapon ming duha no kay mayo na kaya mo sharing naga-share mi sa iya no na kay time na po si Kwatog si ingon na may service sa Apubyo Kwatog siya ingon invite ta mo pati tong mga kwan siya tigingon og service ako na may coffee ta nako kay luy kay siya na lang usa. Oh, niya 62. Naman siya mga igsuon pero naa dito dito sa may before Baganga, Tarragona, Moyana ba? So layo kayo. So kato in short no kung band servant jud ka sa Ginoo, dili jud ka mo reklamo kung suguon ka niya nga mo share. Especially sa gospel. Oh, band servant jud ka kay kung suguon ka niya mo share sa gospel, nakakita ba mo nga, 'di ba anytime kung gamiton ninyo ang inyong motor o sakyanan, nga inyong gibayaran, walay reklamo. That's the picture sa tuwa. Wala ta gibayaran og kwarta sa Ginoo, gibayaran ta og blood. That's why ang tawag sa tuwa, bond servant ni Christ. Kuha ninyo, dili lang mo magpatawag lang nga servant kay ang katabang kung dili nimo silduhan mahawa naman na. Tama? While ang bond servant gibayaran ka og dugo ni Kristo. That's why dili mo dapat kanang magreklamo kung naatay mga buluhaton, especially ginapabuhat sa Ginoo. Amen? So, niya na siya dire. Sa dita, called as an apostle, of course, gitawag man ta sa Ginoo, set apart for the gospel of God. Amen? Pinasahi, no? Gipili ka sa Ginoo, na kay life assignment no para mo share jud ta kang Kristo. Amen? Mao jud na maski unsa inyong trabaho, pakiramdaman jud ninyo ang Ginoo kay ngano man kung muhungong na siya sa imo nga mo-share na nimo, di jud ka na niya undangan. Amen? Naba mo diha? So, unsay tawag sa tuwa? Band servant. Dili na ka patawag og kwan, servant. Band na jud appeal band, no? Band servant. So, we are bond servant. Anytime the master will use us, he will use us. Wala na kay right. Tama? Wala na right ang motor. Wala na right inyong sakyanan sa inyo ha. Ngano man, ikaw na may talagiya. Ang talagiya sa ato ang Ginoo naman. Amen? So, kumpara na lang na ninyo. Because why?
we are fully paid by Christ. Amen. So, kato, grabe yun ang Ginoo ba, no? Heart to heart jud mi ani. Then, pag-abot sa Romans 1 verse 5, niya na siya dere, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith. Take note, kinyo, yang gingon diya, obedience of faith. Among all the Gentiles, para sa tuwa. So, kung tanawon ninyo, dili jud, wala jud ning grace sa ato sa kuan sa Old Testament. Ang gingon dire, obedience niya na siya dire, to whom we have received grace, of course, nanatay grasya sa Ginoo, and apostleship, siya ang, kung mo yung apostle, called out once to proclaim the gospel, tama? Then, yang gingon diya, to bring about obedience of faith among all the Gentiles. So, kung makadungog mo obedience, mao niyang ginagamit nga term sa Old Testament, law. Once nga obedience gani, law na siya sa scripture. Pag abot po din ni sa faith, mao ni siya ang gamiton nato sa New Covenant nga hatagan ka og grace sa Ginoo kung naa kay faith. Kuha ninyo? Kung law alone, obedience lang, mahimo lang ka ana nga legalistic kung wala ang grace, wala kay faith. Kung walay grace sa Holy Spirit, dili pwede nga kutob lang mo magbasag Bible. Sabta ninyo? Akong balikon. Ang word nga obedience is gamiton siya sa law, sa word. Nakuha na to? Pero para ma-apply na sa imuha ang word, sa imuha ang kinabuhi, kailangan nimo grace sa Ginoo, kailangan nimo og faith diha sa Holy Spirit para ma-apply nato kana nga word nga imong gibasa. Sabta na to? Kay itong una, makita ninyo, failure ramang gyapon sila David. Gaubay man sila sa word. Tama? Kasi may wala sa ilaha, walay grace. Walang Holy Spirit nga mo help sa ilaha para ma-apply kana nga word nga ilang gibasa. Sabta ninyo, like for example, sila David, siya ba yan nagsulat sa sa Psalms. Makita ninyo, dili, na-fail gani pa siya kay Bathsheba. Nga naman, walay grace. Yes, they can obey fasting, they can obey kanang mga sabat nila. But kung tanawon ninyo, walay grace sa ilaha, wala ang Holy Spirit. So, dire makita nato, tanawon ninyo, kailangan daw ang obedience of faith, word and grace sa Holy Spirit. Kabalo ba mo, like sa ako example sa ako sa mga wala nakabalo, nagingon ko sa Ginoo, Lord, before ko mamatay o hantod mamatay ko, himuon ko nimo nga humble. Mao na akong gipangayo sa Ginoo. Kay nga naman, katong gi-share na ako sa mga core leaders sa 1 Peter 5:5 nga, God resists the proud but He gives grace to the humble. I-resist sa Ginoo katong mga bugiro. Tapos, grasyahan sa Ginoo ang mga humble. Nya dili baya lalim no, nga maski kwartahan ka, kung walay grasya ang Ginoo, luoy kay ka. Tama? Mas maayo pa Lord nga mahambol ko. Ano man para na permanente ang tabang sa Ginoo. Tama? Mo tong gilid man ko ni Lord sa katong before ko na disgrasya ani. Nagdibo ko 5 o'clock katong August 1. Gilid ko niya sa Hebrews 12, Hebrews 11 verse 21. Katong kay Jacob ba nga nabalian gani siya tiil. Then iyang gingon diha by faith niya na siya diha katong tiguang na si Jacob. Naglin daw siya sa iyang sungkod. Murag nagkuan siya ba, nagpatong siya sa iyang sungkod ba. Mao ni akong rima. So, sa tanan, kung basahon ninyong Hebrews 11, puro na siya by faith, Abraham, by faith, Noah, naadiha tanan ang mga miracle sa Ginoo. Pero pag abot kang Jacob, nasulat gihapon sa 21 nga by faith, Jacob, niya na siya diha, tiguang na siya, pag-bless niya siyang mga anak, o kinsa ba, apo ba to, o apo niya, si Manasseh, no? Kung tanawon ninyo, katong anak ni Joseph, kung tanawon ninyo, tiguang na siya, giapil siya sa Ginoo diya sa Hebrews 11. Why? Because dako di ay kayo nga factor nga mahambol down ta sa Ginoo ba.
Pag abot sa alas 7:30 sa buntag, nabali niya akong tiil, na ako'y gigunitan nga word, obedience. Tama? Pagkabali anin, pag 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 pagkuan ako, pag anak na ako sa lingkuranan katong gi dala na ko ni kuan nila Arlex sa lingkuranan. Muana man siya, tingog man siya. Uy, bali ni anak ko. Pero wala ko nagpanik nga naman, na anak ko'y word, obey. Kay nangayo man ka kag humility. Then na ako'y faith sa Holy Spirit nga i-fulfill jud niya pinagi aning bali ang humility, which is grabe jud kayo nga paghambol down sa kuha sa Ginoo, nga makaingon jud ka ba nga grabe jud imong grasya Lord. So kabalo ko nga anan nga nangitabo sa kuha, part siya sa paghambol down niya sa kuha. So mao man akong gipangayo. Ang grabe jud kaayo ang gi-go through na ako sa kuan ba sa operating room, kay gidala ko dito og 9:30 at 10 o'clock. Gipagawas ko nila og 5 sa hapon. 4:30? 5:30 sa hapon. Can you imagine, pito ko ka oras dito sa sulod sa operating room? And while ongoing ang operation, nakamataman ko kay sa sobra kasakit sa panit bang. Yung madunggan ni mong mga barina dito sa kuan, gaano ko ba? Ano ko ba? Tapos pagtanaw na ako dito sa screen, naa pa ang balik. Pila pa lang murag, unom pa lang kaana ba? Nya mata na ko, wala pa na kumpleto ang ilang mga tornilyo ba? Naku, taas-taas pa dito ini nga proseso, gaana ko ba? Gaana na ko sa screen. Ngunya, napo ko'y nakita ang gabas, murag gabas siya dito. Nagipilan pa ka ni gabas diri sa sulod ni, gaano ako ba? And ana ko nga makita nakuha na ako ba? Naka-picture diha, no? Ipakita na lang ako para masayod mo sa netabo diha. Then kabalo ba mo? Kabalo ba mo? Ah, ah, hey John, you're there. So everything that happened to me, it's an answered prayer, bro. Then I just asked the Lord to humble me down, and the Lord just spoke to me through this in Hebrews 11 verse 21, that Jacob leaned on his staff when he was old. That's the big great miracle that happened to Jacob, and it's a miracle that God humbled down Jacob, because from the start Jacob is so you know he's you know na the you know the story of Jacob. Okay. Sige, pakita na ako, no. Send ako sa mga sir. Okay. Karon, ang worst ani, grabe jud kayo. Gialaw sa Ginoo nga pukawon ko ato para jud mabati jud na ako ang iyang grace. Mag-doubt ba ko o dili? Can you imagine, pag mata na ako, hapdos na kaayo, kay di ay ang anesthesia, mag-subside di ay sa skin. Mauna di ay siya og ka ng subside sa skin ba? Imagine mo parting daganaw niya, napay murag gabas di ako, nabilin. Ano ko? Wala pa ni nang human. Gaana ko ba? Puro bakal na tanan. Gaana ko ba niya? Anak ko, Dok. Wala mo nagbilin og gabas diya sa akong tail, anak ko ba? Naalagihan na anak ko siya. Ang screen daw nila sa ilahang TV, murag na daw itom-ito, murag daw na siya gabas. Ama ba, anak ko ba? O ba, ilang screen? Katong time nga, during the time that I am awake, wala pa ning mga bolt diya sa baba, kaning tagas ba? Kana, nya hapdos na kaayo. Oh, naku ba, Lord? Oh, naku, kabalo ba mo? Grabe jud ako ang gikuan sa Ginoo ba nako. Ang Holy Spirit ko, grasya hijud ko ani, grasya hijud ko ani, tabang hijud ko ani nga ma-overcome na ako ni nagatangs na ko, gatangs. Sige na kog tangs, sige kog tangs. Wala pagyapon, sakit man jud kayo, hapdos kayo. Anak ko, Dok, anak ko siya ba, hapdos na kayo akong tiil, anak ko siya.
Nagistorya sila, mao na siyang epekto sa kwan sa anesthesia nga maunag kawala ang skin. Nag-lecture pa siya, ay sila niturok sa kuang anesthesia na sa likod nga kailangan daw nga bantayan na siya kingunana kay mawala daw ang effect niya sa skin. Pero ang mga bone di na ako mabati kay magsige man sila barina. Madunggan man ako, gana sila gana ba? Ana ko, Lord, tabang jud kaayo. Tapos gina-remind ko ni Lord katong nagaran ko nga di ba katong time nga nagaran ka, superior man ang spirit na human lagi nimo ang digos. Nya dili na gani nimo matikang ang imong lawas. So everything nga ma-feel nimo sa imong lawas, mas superior ang imong kwan, mind. While superior sa imong mind ang spirit man, mag-trust jud ka sa kuwa. Dito, tangs ko. Hans, gatangs ko, nakatulog ko. Karon wala gatulog ko, naapay mas superior na sad nga pain. Unsa katong gi tourniquet nila sa kong tiil ba? Kay dili man ko nila giabunuhan og dugo. Gibutangan ko nila og kanang paguot gani sa tiil, murag kanang blood pressure gani nga kanang i-pump nila. Pero sa tibok tiil. Imagine nimo ingon ato, di ba kung magpa-BP mo masubraan lang gani og paana, sakit na kayo. Kato akong gibati diri sa kong tiil nga wa ko kasabot. Tapos sila di paghuman ato, man na. Ana tong doktor, dunggan ako man na. Tahion pa, dito kay pa kayo madunggan na sa nimo. Ganaana na po sila do kayo. Nilod tabang. Gana dyan ka na, grabe dyan kayo ang kwan. Dito, grabe yun na akong heart to heart sa Ginoo. And nang confident rapod na ako, this is my confident. Masay confident na ako, nalagpasan gani ni Jacob nga walay anesthesia tong iyang bali sa iyang hawak. Unsa na lang kani nga naa ni anesthesia nga gihatag pa ang Ginoo sa kuwa. Mao to nag-trust jud ko sa iya, malagpasan na ako ni kato pag human nato, tuwa na sad. Di man ako malihok akong tiil. Di man ako igawas kung di malihok akong tiil sa operating room. Pero mata na ko. Dili ka na mo igawas sir kung di yun di mo malihok ang tiil. Dili man jud mo lihok anak ko sa iya. Papaabot na sad ko rin tulog na sad ka dito. Mata na sad ka wala gyapon lihok. Sige ra ko pre grabing heart to heart na mo ni Lord. So ana ba no? Wala ko nagmahay ngano man naamang ko'y obedience sa word. Naman ang word. At the same time, naman ang grace, obedience of faith. Naman kay faith sa Ginoo. Ayaw lang mo basa-basa lang og word nga dili ninyo i-acknowledge sa Holy Spirit. Kay kung obedience lang, mura mong mahimo mong legalistic. Mahimo mong legalistic, mahimo mong mga religious, tama? Pero kung wala pud mo'y word, naara pud mo'y faith sa Holy Spirit, mahimo pud mo anang kanang kwan, murag dreamers, mo na natabo aning mga church nga uban nga more on dreams na lang sila, naa sila pagtuo sa Ginoo pero wala na na-align sa word. Kuha ninyo, bantayan na ninyo. Unsa ganito? By faith, padayon ta. Tapos na siya dire. You need faith, of course, so that grace or help of the Holy Spirit will manifest to you. Obedience only, you're under the law. Tama? Legalistic lang ka. Still defeated like David and Moses. Katong sa mga Old Testament. Of course, if you have faith, the grace of God, ihatagan ka power sa Holy Spirit so that you can apply it to your life, the word. Faith only without word leads to presumption or dreams. Klaro? Magtingala ka, murag, mo-operate na lang sila sa mga dreams ba, mga visions, imaginations, ana lang kung wala kay word. Mao nang encourage ko sa inyo guys. Basa mo. Basa mo word. Tapos, of course, i-acknowledge ninyo ang Holy Spirit. Mao gani na nga reminders na sa inyo, kamo nga mga leaders, encourage ninyo yung mga disciple magdibo. Tapos, nag-remind ko ani sa mga media, i-appeal ang Spotify. Kay para kung dili kayo ninyo masabtan, napang Holy Spirit nga magpasabot sa inyo the same time napang himay-himay sa word. Pasahon niyo, i-click naman lang na ninyo sa ato ang kwan. So, ang link, nanang link, grabe na jud kayo, grabe na jud mo kapalangga sa Ginoo ba.
gihatagan mo og kanang guide na naapa ng Spotify nato nga mo guide sa ato. Lain ta. Okay? So, obedience of faith. Amen? Dili lang obedience. Dapat kailangan ninyo i-acknowledge ang Holy Spirit. Kaya di ba, gingon sa Bible, the letter kills, but the Spirit gives life. Kung word lang ka, naman ko'y word. Pero wala ka acknowledge sa Holy Spirit, magtingala ka, basing mapalpak lang ka anang word. Nakuha ninyo? Sama sa akong ginaingon sa inyo na ako'y word nga ihalad daw nako ang bata. Na ako'y nabasahan nga ihalad nako ang bata. Muana ka, unya nabasa na ako'y desire nga ihalad nako ang akong anak. Tapos nagbasa ka, nabasahan nimo si Abraham, gihalad niya si Isaac, confirm nga patyon nako akong anak. Di ba? Pero kung na ang Holy Spirit nga acknowledge nimo, hatagan kag conviction nga dili na nimo himuon. So kung word lang, magtingala ka, it will kill you. Kailangan nato ang Holy Spirit, obedience of faith. Mo na ginapasabot din ni Paul. Sabta ninyo? So kung magbasa mo karon, dili lang ka ng promise nako. Mo niya ang promise, mo niya ang warning. Wala kagak na Holy Spirit. Ipasabot daw ni sa kuha. Tabangi daw ko ani. Wala lagi ko kakuan ani. Tabangi ko ani nga ma-apply na ako sa kong life. Dapat ingon ana mo magdibo. Dili lang ka, gabasa mo, kumplito mo dibo, pero ngano lagi wala na usab ang kinabuhi aning tawhana. Why? Because wala kay faith, wala kay acknowledge sa grasya sa Ginoo. Amen? Napa mo diha? So padayon ta. So sa to? Obedience of faith. So even sa akong pag-admit dito, and even sa paghawa, tingnan ko sa doktor nga, siya nga, sir, sa 13 pa ka-operahan. Anak ko, dugay na dyan kaayo ni 13. 1 ko na aksidente niya, 13. Nga karon kay gingnan ma ko sa Ginoo nga kuan, pagdibo na ako sa buntag kay hana man siya sa Hebrews 12 verse 16 sa TPT translation. Niya na siya diya, basahan na niya. Be careful that no one among you lives in immorality. Niya na siya diya. Becoming careless about God's blessing. Kana ang nagremang sa kuha nga dili ka magpataka og gastos sa imuhang kwarta nga gihatag nako sa imuha or every blessing nga gihatag nako sa imuha. Mao na ang kuan. So mao na kamo kita kung namay mga panalangin nga gihatag sa tuwa sa Ginoo, ay mo pasagad og gastos. Nama mo diha? Kay murag basig mahimo daw ta murag kwan, busy lagi mo sa likod bay. Ha? Isa ka bisihan niya diha sa likod. Paminaw mo. Okay, diha sa Hebrews 12 verse 16 yang diha becoming careless about God's blessing. So dapat daw gingnan mo niya obedience sa law. Gingnan ako sa Ginoo nga ayaw pataka. Ayaw pataka o gastos. So anak ko, Lord, nagpa-reserve naman may sa kuan sa SPMC, wala may kwarto, Lord, anak ko. Pagka morning ani, katong Friday, before ko na-admit, mo niyang nagdibo ko, mo niyang gihatag sa kuan ni Lord. Being careless about God's blessing. Kasi Esau manggod, gihatag niya ang birthright niya nga sa panganay kay Jacob. Si Jacob na noong nahimong panganay ba niya, si Esau nahimong kamanghuran. So kung panganay baya ka, ikaw baya dapat ang mas daghan og kanang mana. Ana, wala na lang mana basta ako karon ma-fulfill akong gusto. Mauna akong gusto na tong una nga karon dapat maoperahan ko Sabado. Mo to nawag ko kay Kem. Kem, nakay kailangan nga doktor nga kanang kuan kanang kuan ako sa doktor dok kanang naba kay mga affiliation din sa private anak ko ba. Pero nawarningan ako ani sa Ginoo. Kanang maski diya San Pedro lang o broken siya ay lang Davao dok anak ko kay gusto na ako maoperahan ako Sabado or Lunes ang pinakadamos pero kung Thursday pa dok dili na ako kaya kay sakit anak ko ba. Pag humana akong storya, sige mangita ako pero dili ko maka-assure sa imo nga matagan kag room kay puno-puno ang mga ospital karon na siya ba. Pray ko, Holy Spirit, unsa ba jud imo ang plano? Unsa may imong gusto anak ko sa iya?
kung will jud nimo Lord sa kwan sa SPMC ko anak ko. Kay mao man ang kwan niya nga mag being careful sa mga blessings na gihatag. Karon kay wala man jud Lord. Have your way. Surrender na ako sa imo. Ikaw na mangita og kwarto sa kuha. After na ako pray, na ako'y miss call sa ako ang cellphone. Itawagan na ako. Nga na siya, si doktor yung nanay bakante nga room sa SPMC. Ano siya ba? Grabe jud ka Lord, no? Kaning imong instruction nga being careful of the blessing sa Ginoo nga gihatag niya sa imo ha. Nga dili lang ka magpataka og gastos. Ano siya? Gitupad jud sa Ginoo. Ma-amaze ko kay Lord, no? Kay kung sa gawas na ako ni gipaoperahan, hinay ang 350 to 400 ni siya ba? 350 to 400,000 na akong nagastos. Kung mag-less pa man kog PhilHealth ani, mugastos ko kanang mga kwan kanang sa tawag kani. Mugastos ko og kanang 350 man. Pero gingnan ako daan sa doktor nga kung makakita ko kwarto sa kwan San Pedro pag ready lang ka og mga 200 ana sa. Pero naapa na yung mga ana-ana. So estimate na ako. Karon kanina di pag-abot na sa billing kauli-un na jud kay ko kay nanghatag naman jud ang kwan ang doktor og kanang si tawag kanang clear ay kanang muana siya nga mohawa na daw kanang mo-discharge na ba 11 days ko nagpaabot didto. Imagine mo nga ana lang ka permanente tapos kwan jud ba anak ko murag na buryong na jud kay ko ano nga kaingon may lang kay ampo mo gabisita pod ang uban didto murag makuan ko pero pag hawa na pod ninyo heart to heart na pod mi ni Lord ana imagine nimo usay kanang gabihan tud buntag di ko katulog kay sakit kayo sige ra ka Lord Lord tabang Lord anak ko ang aming heart to heart na mo ni Lord then kato no pagka kuan na pagka discharge na karon kay na may mga kuan mga help mga help ayuda mga ana pwede ko doon ta isiro pero matulog na pud ko isa siguro kaadlaw didto ba ano ko Lord sorry jud kaayo Lord muuli na jud ko Lord ano ko kaya yung bayari na lang na kung pilay kulang diha so to cut the long story short no na I favor si Lord no kipang discountan pud me dako pud ang discount sa Ginoo nga gihatag sa ako may imagine na ako ba no kung wala ko'y obedience tapos wala pa ko'y trust sa iya ha wala palpak yung kag 350 to 400,000 ang imong gastos. And praise God, no, nahimo lang siyang 150. No? At least kuan lang siya ba kanang minimum lang kanang dili jud kanang ingon nato 400 dayon ba. So kana siya no nga naay mga help. Kung wala siguro ang help, gastos pa mi didto mga 200 kapin. Maski sa PMC kung wala yung mga kanang mga help takupod kay dili man pwede utangon ng plate. Kailangan bayaran man nimo dayon sa gawas. And no ma-amaze jud ka kay Lord kay no nay mga people gigamit pud ni Lord no nga i-bless ka. Ngano man nituman man ka sa iyahang word nga gihatag sa imo. So importante jud kaayo sa inyo nga magdibo mo. Magbasa jud mo word kay kung wala kay word mag-daydream na lang ka. Ang Ginoo na'y bahala. Ang Ginoo'y bahala. Magtingala ka. Wala kay gigunitan. Maglibog na ka. Gamay lang nimo madunggan sa istorya nimo kaning ani nga situation. Kanang halos wala jud kay madunggan. No nga katapad nimo unsa? Ginoo ra jud imong kaistorya. Kailangan jud bumubasa og word. You need to read the word of God. Amen? So, reminders na sa tuwa na mabasa jud mo. Kaway-kaway sa mga wala gadibo. Pagdibo na ta. Amen? Warning ni Lord sa tuwa para kung naamoy maagian nga problema, barog jud mo. Amen? Nakagigunitan nga word. Dili na aksidente nga kuan nga na naman ko ta sa new covenant. Wala lang mo sa old covenant. Kung old covenant lang, word lang, wala acknowledge sa Holy Spirit. Muna nga gina-acknowledge yun nato. Makita ninyo every time magprita, Sunday service, mag-share, Holy Spirit atong gina-acknowledge.
Para dili lang ta mahimong legalistic ba? Amen? So, balik ta sa Romans 1 verse 7. To all who are beloved of God in Rome, called as saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So take note, walay makahatag og tabang, grace. Wala po'y makahatag og peace sa atuwa, gikan na Diyos sa atong amahan o sa balaang espiritu. Amen ba? Grabe yun kaayo ato ba? Nagunitan ako ni nga word, ang peace. Grabe ko ka-upset na ato sa operasyon. Ako, Lord, itong salani, oy. Holy Spirit, tabangi, Diyos ko, ani. Patagi ko, kanang kalinaw, patulga na lang kubihan ako ba? Sige, one-on-one, Diyos may sa Ginoo. Nga naman, walay laing nga makahatag sa imo og peace ang Ginoo ra jud. So kung namo sa mga situation nga ipit kay mo, grabe yung ginapangagian. Grace. Unsa nang grace? Available help. Tama? Peace. Kalinaw. Asa daw gikan? Ginoo. Dili sa kwarta. Amen? Naba mo diya. Walay nahimo akong kwarta dito sa operating room. Tinuod lang. Walay mahimo imo ang kwarta sa operating room. Imagine na nimo gihatagan na kag anesthesia nya wa mo dulot dito sa imong panit. Naku Lord, tapang jud ani. Siya ra yung makahatag og peace sa imo. After operation, lami pa akong tulog. Ikaduhang adlaw, grabe mura gibunal-bunalan akong mga tiil. Gibutangan nag-anesthesia akong likod. Paimnon ako og kanang pain reliever. Mura gimartilyo diri. Asa man jud? Pahilot na ako diri, hilot to diri lang anak ko. Pag human niya, uli na siya, si kwatog na sa hilot na sa diri. Wa ko tulog. Alas 3 na ba, pukawon na po na ako si Bingbing. Holy Spirit, tabangi ko. Anak ko siya, patulga ko ba? Anak ko siya. Grabe jud kayo. Wala jud kailangan sampiton. Holy Spirit jud. That's why kung namo may gina-go through, walay lain makatag og grace sa imo, peace sa imo, Father, o ang Holy Spirit na jud. In the name of Jesus Christ. Amen? Naba mo diha? So, si Paul nag-remind ni sa tuwa, si Wendell nag-remind po sa inyo Kay bago ra ko ka-experience ani og kanang grabe nga kasakit. Grabe nga kanang situation, wa jud ko kasabot, no? Kato pa lang pagpaabot namo before ka mo abot sa taas sa kwarto, napa mo dito sa may murag lounge nila. Dugay ko gipaabot dito nya kung magbitay ba akong tiil mo, burot ba akong tiil kay munaog ang mga dugo. Di makumpres ako ang tiil para saan ba makumpres ba? Sakit na kaayo. Wala jud ko kaantos oy. Nihigda na lang ko dito sa ilahang kuan. Bala mo mga doktor mo diya, magtabi mo diya. Anak ko Lord, tabang jud ani Lord, anak ko. Grabe jud kayo. So ma-amazed ka kay Lord, no? Kay tanan niyang gipahimo, nahimo ampod nako grasya sa Ginoo. Na-share na to atong mga silingan dito. Na blessed pud sila. At the same time, pati ang mga naminaw, makaminister po, no? Nakaminister ko sa ilang mga bantay. Okay. Patayin ta. Romans 1 verse 8. Yang diya. First, basa. I thank God through Jesus Christ for all of you because of your faith is being proclaimed throughout the whole world. So take note, nagpasalamat si Paul sa mga taga-Romans. Ang timailhan daw, nga bondservant ka, is mapasalamaton ka. Ang timailhan nga wala pa ka na born again, reklamador ka. Sabta ninyo? For example, nganong nagpasalamat si Paul sa Romans? Ang Romans, immature pa ni nga mga church. Mga napay mga way buot din eh. Pero nagpasalamat si Paul. Same day sa atoa. Kung natay mga immature nga mga leaders pa, pasalamati permanente ang Ginoo gyapon. Lord, salamat aning mga disciple nga ni. Now, Lord, salamat anin nila, Lord. Salamat. Always di ka magpasalamat. Maupod akong gi-apply dito, Lord. Salamat kaayo. Nahuman ang operation, Lord. Lord, salamat kaayo, Lord. Kay tanggalon nimo ang pain. Gana lang ka dito. Kay maski mohatag sila og pain reliever, perti madyo kasabot asa ba yun digikan nga sakit, gana ka ba? Then
ang Ginoo gina-allow ra jud dito sa Ginoo para lang jud mag-trust ko sa iya. Nang 100% pa nga trust nimo sa iya. And magpasalamat ka, magreklamo ba ka o magpasalamat? Mas daghang pasalamat jud kay kistoryahan naman tadaan sa Ginoo. Si Paul, nauna ang iyang pasalamat maski immature pa ang mga disciple. Amen? Klaro? Sige, balayan ta. Always be thankful. Amen? Kadua. Ang sa itong una, be thankful. Ikadua, as a disciple, as a bondservant sa Ginoo, dapat prayerful ta. Prayerful. Kabalo ba mo? Katong 11 days na ako pag-stay dito, consistent jud na akong prayer sa inyo. Grabe jud kayo. Wala na ko'y usahay ma-pray sa kuha, puro na sa inyo. Ambot gialaw ra jud to sa Ginoo. Puro sa inyo, puro sa inyo permanente. Mao siguro kulang pa nako. Mao na nga gialaw to ni Lord sa kuha para basta more ko mo pray sa inyo like Paul nga magsige pug pray sa mga disciple. Kay usay sige na tag pray sa to ang sarili, tong anak, dili ang mga disciple. So, guys, may mo dapat nato ni as a bondservant sa Ginoo, we need to be prayerful. Amen? Naba mo diya? Then yang diya, first I thank my God through Jesus Christ for you all because of your faith is being proclaimed throughout the whole world. Always in my prayer making requests. So, grabe ka prayerful si Paul. Kinsa yang gina-pray? Mga disciple, mga taga-Romans. Okay? If perhaps now that at last by the will of God, I may succeed in coming to you. So take note, grabe no, gina-allow gyapon niyang Ginoo kung makabisit ba siya or dili. Okay? Pero kung tanawon ninyo diri sa Romans, diri sa 11, for I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you that you may be established. Guys, ang isa di ay kakinaiya sa bondservant sa Ginoo is excited ka makita ang imong mga disciple. Excited pud ka makig-meet sa mga brethren. Dapat excited mo sa meeting. Dili nga sige pa mo follow up sa inyo, asa na mo ana. Ang bondservant is excited. Sama ni Paul tanawan niya. Ganyan siya yung diya. Sana dali. Okay, dirita. For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you that you may be established. Grabe, galong si Paul nga mamit iya nga disciple. Paano niyo? Kamo, nagalong ba mo nga mamit balik katong inyong magipang-invite or gipang pa-RW? Kay kuya kay si Paul, I long to see you. Niya na siya, kamusta man? Excited ba ta to meet all the people nga connect sa tuwa? Excited ba mo sa atong meeting or napugos ra mo? So I pray nga excited ta tanan. Amen? Kaya ang tinuod nga disciple, dili magtago-tago o maglikay-likay, kundi excited ta dapat every meeting nato. Amen ba? Mao na tinuod nga bondservant. Napa mo diha? Ngano excited man? Pangutan ako ngano? Romans 1 verse 12. That is, that I may be encouraged together with you while among you, each of us, by the other's faith, both yours and mine. So, mutual di ay dapat ang encouragement. Mao na nga excited si Paul nga mamit ang mga brethren, mamit ang mga disciple, kay siya di ay mabless pod kung makita niya ang uban. Paras good ninyo. Laylay man mo mga batasan. Pero sa tinuod lang, ako'y mabless sa inyo ang. Nga naman, kay mutaas man akong pasensya sa inyo ang. Nakuha ninyo? Mutaas man akong love sa inyo ang. Yes, mabless po mo sa words ako ah. Mutual dapat. So, mauday nga reason nga niya na si Paul nga so that I may be encouraged niya na siya. Nga naman, dili di ay ka maging prideful nga tungod kay ikaw leader. Ako'y nakabless sa inyo ah. Dili ay. Dili daw dapat ana. Ayaw jud na ninyo ibutang. For example, sa kuha na i-connect nga pastor. Nya nanatay mga kuha, nanatay ka ng mga churches nga ginakonekan. Nga murag piling nato kitay makabless sila kay natay sistema. Dili jud na ninyo pwede ibutang sa inyong kasing-kasing.
Like, mo na akong giingon po dito sa taga Cagayan, no? Pastor, nagkonekta, I believe nga mabless mi sa inyo ha. At the same time, wala po ta kabalo na apod may i-bless sa inyo ha. Mutual di ay nga encouragement, dili daw mo takas imong ulo nga kung ikaw giimbitahan, ikaw ray nakabless. Dili dapat nga nana. Ang tinuod nga band servant, mabless jud ko ani tawhana. Nganong gi-connect ko ani, nganong wala pa ni nagbago kay naa jud ni siya plano ang Ginoo sa kuha. Amen? Klaro? No, mutual encouragement dapat. Amen. So, niya na siya diya. So everyone ay connect sa tuwa sa Ginoo maka-help sa tuwa. So dili mabutang dapat na dili ka moingon nga ako ray nakatabang sa imo ha. Tama? Oh, so gi-connect ni Lord ang mga tao nga naa sa inyo ha, under nga naman kay naapod may makutlo ana niya. Kung buotan tanan ninyo mga disciple, dili mo mag-grow. Pero kung naay magpabadlo nga mga disciple, mag-grow jud mo. Amen? Oh. Namo diya. That's why do not neglect our fellowship. Klaro? May encourage po ta sa ilang pagtuo o pagpadayon. Di ba makita man na ninyo, usay magstorya diri, grabe kayo bas, wala namin bugas. Grabe kayong Ginoo kay na-provide ya po niya, mga ana gani no? Kaya ko ba, grabe akong bahana pas. Pila na katuig na ko giyampuan. Pero karon nag-respond na, ikaw pod. Naay makonek sa mga palahubog pod. Katuganing asbana ani niya palahubog kayo na bag-o lagi sa Ginoo. So ma-encourage ka sa mga testimony sa matag usa. While kung magpundura ka sa inyong balay, banservant na unta ka, gihatagan tag fellowship para mag-fellowship mo matag usa, likay-likay mo, magsigara mo pundo sa inyong balay, di mo mag-grow. Kaya abi nimo ikaw ray makabless sa amoa, ikaw abi nimo ikaw ang pinaka-importante din sa team. No. Wala importante, kita tanan importante. Amen? Kung naamay ngil adog batasan din gamit po na sa Ginoo para mutasin yung pasensya. Oh. Naba mo diya? Kung naapoy buotan kay dire, gigamit po na sa Ginoo para kabalo ka mo discern kung tinuod ba na yung buot-buot o dili. Oh, buotan-buotan. Oh. Naba mo diya? Asa naman ta? Padayon na pa mo diya? Oh. Okay. Romans 1:13. Padayon ta. I don't want, basa mo. I don't want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you and have been prevented so far, so that I may obtain some fruit among you. Ako yaw kayo, no? So that I may obtain some fruit. Pinaagi sa akong fellowship sa inyo ha, naapoy kabaguhan sa akong kinabuhi. Mugawas ang batasan sa Ginoo sa akong kinabuhi. Klaro? Mo na advantage kung ang imo ang bana o asawa, pares na mo nga naa sa Ginoo. Ngano man kiniskisay yun na eh. Kiskis yun na. No? Na naman kay fellowship. If 2 or 3 will gather, I am at their midst naman. Oh. Mana gamito ng isa. Dahil nalagay mong batasan. Ikaw pod. Oh. Dili man na mao. Ay, sorry. Sa ilo ako, priha ko ba dili sa. No. Dili sa. Oh, sige ka. Gusto po kag kwan? I-humble down ka para sa Pastor Wendell? Oh, di na mo na-learn ka ron, no? Kung wala ka diri sa fellowship, wala ka naka-learn og humility pod. Oh. Nga pwede dahil i-allow sa Ginoo, mawalang kubering nimo. Oh. Balian kag tiil diha para mambul pod ka. Oh. Kaingon lagi ko. Makaingon lagi ko. Sus kanang kiat kaayo ba? Gamay ra jud ay nasipyat. No, ay, grabe kayo ala ko Lord. Tabangan ni. Sige, padayon ta. Sige. May lang kay na ako'y word nga nagunitan. Kung wala pa'y word, pwerte na akong reklamo. Sa mani. Sige nag-word. Admit na diretso. Wala na. Wala yun ka. Wala yun ka padulungan. Kubot. Burido na ka. That's why you need the word. And of course, you need the grace from the Holy Spirit. Lain ta.
Sa itong mga kuan, mga bondservant, mutual ang encouragement. Mabless ka sa mga fellowship. So asa makuha kana nga fruit, pinagi sa imo ang fellowship with your brethren. Muna nga ayaw ninyo i-neglect inyong meeting. Kamo ba, bugsunon pa mo ang uban. No? Asa na mo? Naunsa man ni siya nga para man ni sa imo ang meeting. Oo. Oh. Usahay mo, taas na akong pasensya. Lord, ikaw nag-istorya na niya. Balik-balik naman ko, Lord. Tama ba akong heart, Lord? Para po ko. Sungod siyang action, Lord. Para po. Okay. Sige, patayin na. Ikatulo. Ay, asan na to? Lima. I am. Bantayan ninyo ni, sa verse 14, Romans 1:14, Romans 1:15, and Romans 1:16. 3 times gibalik ning I am ni Paul. Yan na siya dire. I am under obligation both to Greeks and barbarians, both to the wise and to the foolish. Once that you are a bondservant, you are obligated. Obligado di ay ka nga mo share sa gospel. I-share dapat nimo si Jesus Christ. Dili jud ay wala jud ay excuse na jud ka obligasyon nga i-share si Jesus Christ. Unsa man? Ani no? Kisay kung diri na agi og kanang parcel, ay kanang kisay sige order sa parcel. Kita tanan. Tama? Okay. Okay. Brad, dili ka. Di ba ikaw ang ang tofu master. Tama? Okay. Okay. Si B-boy na siya tofu. Gi-contact ko niya as a rider. Tama? The moment that I will receive the tofu from B-boy, I have the obligation to send it. Tama? Deliver. Sa asa ko na obligasyon? Duha. Sa Ginoo o sa hatdanan. Si Paul, ano siya? I am under obligation nga i-share ang pulong sa Ginoo. Sa asa? From God o sa tao. Duha mo obligasyon. Kita tanan, muratag mga rider. Gihatagan taog parcel, i-deliver dapat nimo. Kay kung dili na nimo i-deliver, mutubag ka sa nagpadala ana o nag-order ana. Penalty. Nakay penalty. Tama? Naba mo diya. O nga nung wala man kaga-deliver. O nga nung puyo-puyo raman ka, ilum-ilum ra ka, di ka mo share kang Jesus Christ. O. So as a bondservant, natay obligasyon di ay. Nga naman, ikaw may giatagan ng mensahe. Ay mong pamilya, wala pa man kadawat. Klaro? Muna ako nadawat dito, di ko musugot Lord. Nga di na ako ni masiran, kini before kumuhawa din. Kung wa pa liguro ko nalipong ato paggawa sa ospital kay first time man ako nga mo kuha na sad, palingkod ba tapos tulak na ko ba pa elevator. Gistorya pa man tong nurse sa kuha. Kano lagi ko siya, lamia pa ni Shira, no? Lipong naman siya kay ko. Habang nagalingkod ka ni ko, balikan di ka dito ka. Kanang kasi lipong kay ko, pag naog na ba, siguro nabigla ko sa temperature, kay 11 days ka sulod sa aircon niya. Lahi, kusog kayo ng aircon, dapat ang imuhang sa lawas ba? Hindi kay kog lawas. Mo tong pag-abot dito sa gawas, walay aircon, elevator, wala po aircon. Mura ganig kung nagsingot ko ako sabot. So, kanang lipong, no? So, unsa to? I am under obligation. Kay kinsa? Once you have received the gospel, all of us receive the gospel. Amen? The good news. We are obligated, we have obligation from God and to the receiver. Kinsa man ang who are those people that you need to be shared? You need to share. Mga kauban mo sa pamilya, friends, relatives, or kinsa man ang gusto, Gentiles na gusto ipa-share ni Lord sa imo, sa trabaho, ka-business nimo, naa kay obligasyon, nga naman, moabot ang panahon, nga di na nimo ma-deliver ang parcel, paninglan jud ka sa Ginoo.
Unsay parcel na to? Good news. Para mas klaro ba? Kay order man tatanan Shopee no. Oh. Kala na. Ingna na lang daan para kwan ba? Para dili religious usahay ba? Oh, deliver ng parcel. Ano na kasi mong kauban ka na gani malimod-limod pa gani nga. Ikaw lang. Naatay tulubagon. Oh, padayon ta. So, naay parcel i-deliver. Amen? Gospel. Amen? Klaro na ang illustration na? Oh. So, nata illustrations. Ikadulo. Asa na sa 15, di ba? 14 to ganiya? 15. I am gyapon. I am eager to preach the gospel. So, iyang gingo dire, si Paul niya na siya. So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Sabi pa sa botaning, I am eager. Excited. Dapat ka mo deliver anang parcel. Makita ninyo, ano? Ano ya? Reminder sa inyo Ang mo deliver sa inyo sa parcel, before siya moabot sa inyong balay, gatex na. Ngay deliver na ako na. Tama. Kung padulong na siya, manawag. Kumusta man mo? Gatex ba mo sa inyo gina-invite every Sunday? Katawag ba mo? Or excited ba mo? Wala mo excited. Kay kung excited ka, manawag. Kung excited ka, paras ni Bong ba? Excited permanente mo follow up, excited permanente mo tawag. Una na ba mo excited o dili ka excited? Pasigwa ka kadawat og parcel jud nga tinuod. Kaya nga nung di maka-excited. Excited ba ang tanan? Excited ta. Amen? Maupo niya akong i-pray dito, Lord. Murag dili lagi excited. Tanan lagi aning istorya sa Ginoo ani na itabo na. Gipahimo na ni Lord. Mo na nga gusto niya ipa-share sa inyo ano man para kita tanan isa ang dagan nato ba. Dili na ninyo kailangan pod nga piangan pa mo sa Ginoo para lang ta mo tuman ani. Amen? Tama mo diha? Igo na lang ka maminaw, igo na lang ka mo apply, mangayo kag tabang sa Holy Spirit, Lord. Tabangi daw ko Lord Bim, di lagi ko excited. Oh. Kay usahay murag mo adto ra na sila o dili. Oh. Murag wala na pod mo kapalo apod. May deliver ang parcel. Pero kung laing mga butang, no, di ba? Kung naamoy ihatod nga mga kwan, pisa, ano? Chard, manawag, manjud mo no? Ma'am, naana inyong order. Alauna magkita ta diri sa SYK. Naana. Ana ba ka excited mo deliver anang parcel? Ma'am, naay Sunday service karon kwan ba? Naay simba karon Domingo. Okay lang ba? Pero si Kwatog ba? Grabe, wa pa ko nahuman og share. Ga-invite na siya Sunday service. Kala gani paabot sa mamanan siya. Naami kwante. Na-excitement. Kuya ka si Kwatog. Na-excited kayo. Maski dili siya kamalumuwali. Pero na siya excitement. Ana. So, padayon na. Katong igsuon niya dito nga tigbantay pod, nangutan naman na sila, unsa day na siya. Pastor po na siya. Ana siya pastor. Siya nag-istorya dito ba? Nanguna na siya og kwan ba istorya dito. Tapos mag-invite, no? Yeah, excited. Excited ka dapat tingnan mong tapad. Sa atong number 14, I am under obligation. Tama? Eka 15, I am eager. Excited? Amen? Ang Eka 16, siyang gudya, I am not ashamed. Dili di ay ni mo ikaulaw ang gospel. Ano sa to? Nakay obligasyon i-deliver ang parcel? Excited ka mo deliver? O dili ka dapat maulaw? Nakakita na ba mo og nag-deliver og parcel nga, Sir, maulaw mong kumuadto sa inyong balay, oy? Ano man? Na ako'y gikasal diri sa balay. Baga kay nawong tong tigatod og parcel. Nangatok jud habang gawali ko diya sa tubangan. Sir, parcel sir, ana jud siya. Nagkasal ko ha, ako'y gikasal. Anak ko, ani ka, nga ikaw husband, kailangan gana anak ko. Sir, parcel sir, gana siya. Bag nawong. So, makita,
Kita ninyo, ana ba kabagag na mo? Kabalo mo, reflection ni sa ato karon ba usay relax ta ba? Gi-remind po ko sa Ginoo ani, pabaga yung tagnawo nga ni. Kay nga naman, naman tayo mensahe, mutuo siya dili. Basta na ako obligasyon mo share sa imo ah. Excited ko. Amen. Dili ko maulaw. Sa gingon sa Bible, kung ikaulaw ko nimo, ikaulaw pod ka sa Ginoo pagabot sa panahon. Napapa mo diha. Tapi kay mong taba dayaw ulaw-ulaw. Pabagag naong. Kabalo ba mo? Ang ato ang mga nawong baga kay tag nawong sa kalibutan. Pero pag abot sa mo share sa pulong sa Ginoo murag kulang at ang kabaga. Nipis-nipis. No? Kuyos ba? Ikaw ra share. Oh. Ulaw ko. Ikaw lang. Si magsguay pa. Napa mo diha? Dayon ta. Nga no dili man ka maulaw. Diyangin ko diha. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. So dili dapat ta makaulaw kay ngano man power di ay sa Ginoo ang gospel. Amen. Unsa may power sa gospel? Power nga maluwas. Power to save us. Unsa man ang power nga naa sa gospel? Power to save us from past sins nato. Mo na kung ang imuang barkada, mabless ko aning mga Eureka, si Arnel, ga-desire po siya nga, pwede nga dili na ako ni sila masyaran. Nga naman, kabalo man sila sa mga kinabuhi silang mga amigo. Maski na ay mga kwartang uban diha, pero deep inside, nga na, mo man niyang gingon, ang gospel na ay power. Unsa nang power niya? Pasayloon ta sa itong mga pasin. Nya kining mga barkada nila naman yun ni tanan sala gikan sa ilang pagkabata. Ikaduha, present unsang power to save us? Power to save us from the power of sin. Nga ikaw mintras buhi ka, pwede di ay nga dili na ka maulipon sa sala. Tama? Past, forgiveness sa past, sa present, power of sin, and the future sa presence sa sin. Pasabot nga pagkita ninyo sa Ginoo, mawala ng presensya sa sala. Tanggalon man atong lawas. No, mawala naman atong lawas. Tapos ang imo ang kinaiya nga naa, ang kinaiya sa Ginoo nga naa sa imo nga laka, mahimo na kang liwat sa Ginoo. Amen. Nga naka powerful ang salvation. Forgiveness sa tong past. To save us from the power of sin, madi na ka maulipon sa sin, sin has no power over us, and to save us from the very presence of sin pag-abot sa panahon nga magkita mo sa Ginoo. Magkita tanan sa Ginoo. Amen. Mao na nang Christ likeness nga gina-share ni Pastor Akem sa to ang si tawag ato katong core values nato nga Christ likeness. Mao yun na dapat ang ultimate goal nato may mutang liwat sa Ginoo kinaiya. Amen. Wala na blameless na, wala na isala pag-abot sa panahon. Okay. Padayon ta. Romans 1 verse 7. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, but the righteous man shall live by faith. So, abi na to, kung niundang na siya og sigarilyo, niundang na siya sabo, niundang na siya og sugal, kung na-achieve na nimo ang righteousness sa Ginoo, dili oy. 2% na sa righteousness sa Ginoo, niundang mo bisyo. Nama mo diya? Ang tinuod nga righteousness sa Ginoo is complete purity. Dili assurance nga niundang mo sigarilyo, dili niundang mo bisyo, wala na uwag dagan sa inyong utok. Kuha ninyo? Muna dili na assurance nga na ang righteousness sa Ginoo sa imo. Partial ra na sa righteousness sa Ginoo. But niya na siya diya, para ma-attain nimo ang 100% nga righteousness sa Ginoo, kailangan jud nimo mag-trust sa Holy Spirit. From faith to faith niya naman siya dito nga puwas nga i-expose sa imo nga para sana madlok ka nga i-reject ko sa Ginoo, madlok ko nga i-reject ko sa Ginoo nga ang Ginoo man jud nakabalo sa kuha. No? Ang especially pride. Kamo makakita mo sa kuha nga humble. Ang Ginoo kabalo pud siya nga napa ko'y pride. Muna yung ko sa Ginoo, Lord. Ayo jud ni alaw nga mamatay ko nga kuan nga prideful. Ana ko, himo ako nga humble hantud sa hangtod Lord mamatay ko ana ko sa iya.
So karon naitabo man jud ni from faith to faith jud. Lord, unsa pa man jud ang kuan? Nag-trust jud ko sa imo, Lord. Nga imuha pa kong i-purify. Every time nga namoy mali nga makita, you ask the Holy Spirit, mga imong pasaylo, mga ikuan mo kanang i-purify ka. Hinay. Everything nga ma-share, makita nga dili maayo sa imo, Lord, gusto jud ko complete purity, Lord. Makuha lang na nimo is nga na siya. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. So, of course, no, kini, nagtuo ta, bayaran na sa Ginoo ang atong past sins, nagtuupod ka, nga Ginoo tabangan ka niya, nga wala na power ang sin sa imo. Ikaw po, dapat namatay na pud ka sa sin. And of course, nag-hope ta, nagtuo ka nga, once magkita ta sa Ginoo, may majutang kaliwat sa Ginoo. From faith to faith. Amen? So kung kana jud ka, makita nimo, ma-attain nimo ba ang righteousness sa Ginoo? Ngano man, continuous man gud ni. While buhi pa ta ba na-expose si Lord sa imo, di maayo nimong batasan. Lord, sorry kaayo, dili gini maayo ni. So, kana siya no, mo na ang mga ginapang-reveal pa ni Lord sa kuha. Dili na nako kuan patason pa no kay Prag ni binild na akong tiil. To pray the Lord, salamat kaayo sa imo ang pulong. Thank you, Father, sa mga revelations na imong gihatag sa mo. And ikaw man nagsulti, Father, that you will resist the proud and you gives grace to the humble. Wala jud kay laing gina-desire sa mo, Lord, is ma-humble down me. And dili jud mi musugot Ginoo nga kami mga prideful mi tanan. But mga humble mi, Lord, para from ang imong grace mag-flow sa mo, Lord. And Father, salamat kay diya sa pinagi sa imong anak Ginoo. Ang imong righteousness Ginoo is nag-manifest na sa mo. Tabangi mi, Lord, from faith to faith. Nga dili jud mi mag-doubt sa imong proseso sa amo. Kay wala jud kay laing desire sa mo, Father, is maliwat jud mi kinaiya sa imo. Wala jud kay laing desire ga, Father, sa amo is kanang complete purity. Tanggala, Lord, kining mga impurities sa mo kasing-kasing. Pride, lustful thoughts, even kanang selfishness. And Lord, mga imig pasaylo, we ask for forgiveness if dili na mi excited nga mo deliver og parcel, Ginoo, kanang gospel. Mga imig pasaylo, Lord. Come on, ask for forgiveness. You humble down before the Lord nga, say, naging complacent na kay ta, murag ginakaulaw na nato ang gospel sa to ang workplace, murag ka nang mabound na ta sa to ang unsay isulti sa atoa, kay basig naanad na ka nga kita ang gina-please sa people, no? And ikaw dili ka mo humble down before sa imong mga kauban, given sa imong classmates, workplace nimo, nanang pride ba, wala nang humility, and wala na ka-excitement to share the gospel. Ginakaulaw na nimo ang gospel. So, if gikaulaw nimo ang Ginoo, mabutang panahon ni kaulaw pud kaniya. And dili ka i-recognize sa Ginoo, and dili pud ta mosugot ana igsoon. God is warning us right now that I am not ashamed of the gospel. Come on, declare that to yourself. Lord, I am not ashamed of your gospel. And Lord, hatagi kog excitement. I am eager to share the gospel, Ginoo. And Father, help me to remind me always that I am obligated to share the good news, Ginoo. And Father, thank you. Salamati po dang mga brethren nato dinhi. You give thanks to all our brethren. Pasalamati. Father, salamat sa life sa matag usa nga na dinhi, nga na-encourage pud ko, Lord, sa ilang kinabuhi. Na-bless pud ko, Lord, sa ilang kinabuhi. Gi-orchestrate di ni mo ni Lord kining fellowship. Gi-orchestrate di ni mo ni Lord. Dili jud aksidente, Lord, nga makauban nako ning mga brethren nako kay naa jud kay patubo nga batasan pud sa kuha nga maliwat jud ko nimo, Ginoo, na makakuha pud kog fruit gikan sa ilaha pud, Ginoo, nga liwat nimo, Ginoo, batasan.
And salamat Lord na kini nga mga revelation gikan jud ni sa imo. And I pray Father that you will seal every word na mong na-receive with your most precious blood, Lord Jesus. All glory belongs to you, Father. Thank you kayo. Salamat kayo sa tanan ni mga revelation. I bless each and every one, Lord. Even na nasa Zoom, bless them also. In Jesus' name. Amen and amen. So,